Eto na nga guys, itong Iran ay nagsalita na po matapos magbitaw ng 48 hours ultimatum or deadline itong bansang Amerika o si US President Donald Trump laban po sa Iran. Ngayon, ano po itong reply? Ano po itong pasabog ng Iran mga sangkay? Ano ba, matatakot na ba sila sa Amerika? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, syempre, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Sangkay World Talks, mga sangkay kung saan pinag-uusapan lamang po natin dito ay ang mga pandaigdigang balita like for example, climate change, mga calamities, war, geopolitics at marami pa pong iba kung saan mapupulot po ninyo dito yung mga malalalim na kaalaman patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Okay. Ngayon mga sangkay, eto. Um, uh, Nag-reply na po itong Iran doon sa ultimatum ni Donald Trump. At alam niyo mga sangkay, si Trump kasi pag nagsasalita po yun patungkol sa mga deadline na yan, sabi pa nga po ng mga reporter doon po sa Fox media ng US, kapag ka magbigay ng ultimatum or deadline si Trump, gawin mo bago pa dumating ang time na yun. Kasi minsan, mauuna pa si Trump gumawa ng aksyon kaysa sa oras na binigay niya. Alam niyo yung sinabi ni Trump, mga sangkay? Kapag ka, binibigyan ko kayo ng 48 hours, naalisin lahat ng mga nakaharang na mga militar nila o mga weapons doon po sa Strait of Hormuz, yung daanan po ng mga oil tankers. Kapag di nyo inalis yan, lahat ng mga oil facilities nyo, pasasabugin ng Amerika. Lahat hindi po sinabing ilan. Lahat daw mga sangkay. So malaking problema po ito kapag nangyari. Diyos mo marimar, yung effect nito malala. Especially sa China, na kumukuha po ng, I think, 80% ng oil mula po doon sa Iran. Pag-usapan po natin ito mga sangkay, no? Kasi tumitindi po itong banggaan. Ito yung ultimatum po ni Trump. Nagbanta ang Amerika na pupulbusin ang power plants ng Iran kung hindi nito tuluyang bubuksan ng Strait of Hormuz, ang isa sa pinakamahalagang energy choke point sa mundo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Nagbigay na ng 48-hour ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na atakihin ang power plants nito kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. 2 days lamang po yan, mga sangkay. Kahapon pa po yan. So, ibig sabihin, isang araw na lamang po ang natitira sa Iran. Ang Strait of Hormuz ang nagsisilbing daanan ng mga barko. Karga ang halos 20% ng langis at gas sa buong mundo. Ganyan po kahalaga yan. Sa kanyang Truth Social post, uunahin daw targetin ng Amerika ang pinakamalaking planta ng Iran kung haharangin nito o may banta ang pagdaan sa nasabing Sea Channel. Sa panig naman ng Tehran, wala raw silang ititirang energy infrastructure sa US. Ayan po. Yan naman ang banta ng Iran. Ayan, mga sangkay. Binantaan nila yung Amerika na lahat din po ng mga energy infrastructures ng Amerika ay tatargetin din daw po nila mga sangkay kapag ginawa daw po yun ng Amerika. Ang tanong, matatakot ba si Donald Trump? Kung aatakihin sila nito, ang palitan ng tirada, isang araw lang matapos sabihin ni Trump na plano na nilang pahupain o i-wind down ang operasyon dahil patapos na ang kanilang misyon. Nasa ika-4 na linggo na ang US-Israeli war on Iran at sa isang high-level forum sa Colombia, ceasefire ang tanging panawagan ng global leaders. And I believe that if we do not want to extend the Middle East conflict into a global economic catastrophe, a global social catastrophe, and a possible world war, as we are already beginning to see in the Ukraine war, humanity must demand with words and in the streets an immediate ceasefire. Binatikos din ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang umano'y kolonyalismo ng Amerika sa Cuba at Venezuela.
That is not democratic. In which paragraph, in which article of the United Nations Charter does it say that the president of one country can invade another? In which document in the world is it written? Not even in the Bible. Higit 3,000 nang namatay sa digmaan sa gitnang silangan. Dami na no? At sa ngayon, malabo pa rin ang usapin ng tigil putukan. Para sa Agenda Weekend, Okay. So, ultimatum, 48 hours, pero isang araw na lamang po ang natitira sa Iran. Ang tanong, tutuluyan ba ng Amerika itong Iran, mga sangkay, after po ng nasabing deadline? Nako, kaabang-abang po yan, mga sangkay. No? At ito yung plano ng Iran, no? Tingnan po ninyo. Iran threatens to retaliate against Gulf energy and water after Trump ultimatum. Yan po yung target po ng, kumbaga, pag ginawa nyo yan, uubusin din namin sa inyo yung mga struktura na kung saan andun yung mga supply ng kuryente. No? Iran said on Sunday it would strike the energy and water systems of its Gulf neighbors in retaliation if US President Donald Trump. Okay. So, hindi sa US. Ang gagantihan daw po, mga sangkay, yung mga nakapaligid na mga Muslim. Napupuno. Diyos mio, Marimar, napupuno na pa naman yung Saudi Arabia sa ginagawa po ng Iran. So, itong pagganti ng Iran, hindi naman talaga direkta sa US Kagantihan nila yung mga nakapaligid daw po ng mga bansa nila. Wala naman pong ibang nakapaligid dyan, mga sangkay. Andyan po yung Qatar, andyan yung Saudi Arabia, UAE, at marami pa pong iba mga sangkay. Ano po yun? Paano nila gagawin yun? Gusto ba nila na buong mga Muslim magalit na po sa kanila ng tuluyan? Kasi ang Saudi Arabia, napuno na nga po Ang pagkakaalam ko, may pinalayas na po ang Saudi Arabia ng mga opisyal na nandoon po sa kanilang bansa from Iran. Pinalayas na po nila mga sangkay. So, ito yung plano. Mambihira. So, talagang yung oil crisis ngayon sa buong mundo, lalala po ito ng lalala dahil po sa sitwasyon na ito. At abangan po natin kung saan patutungo. Kakayanin ba ng Iran yung banta ng Amerika? Ano po sa tingin nyo? Comment down below. Isang araw na lamang po yan, mga sangkay. Pambihira. So, wag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.